kuya. Isang gabi, basta na lang siya umalis sa walang dahilan. Ngayon, bumalik siya ng walang paliwanag kung saang lupalop siya nang galing. Pagkatapos sasabihin niya, ibang tao na ako, nanggat na niya ako dito. Dahil masyado mo na rin siyang nasasaktan sa mga panunumbat mong walang katapusan at wala ring batayan. Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Hanggang kailan nga ba mapaghihilom ang mga latay sa puso na likha ng mga hinanakit? Mga kaibigan, tunghayan natin ang ating pakinggan ang naging karanasan ni Nelly sa ating dulang sa kanyang panahon. Nay! Nay! Nasaan kayo? Ang dilim-dilim po. Wala akong makita. Huwag niyo akong iwanin, Nay! Natatakot po ako sa dilim! Nay! Sino kaya yung babaeng inaalalaya makababa ni Itay sa kotse? Parang... Hindi. Hindi siya nararapat na muli makatapak sa bahay na ito. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag! Mabuti pa, ibigay mo na sa akin yung mga gamit mo para maiakyat ko na sa kwartong tutuluyan mo, Liway. Salamat. Salamat, Martin. Maraming salamat. Siya nga pala, dumiretso ka na sa kusina. Nagpahanda ako ng hapunan natin kay Aling Cora. Ako nga, ang iluto yung paborito mo. Nandito pa pala si Aling Cora? Sa araw lang. Umuwi na siya sa gabi pag natapos na niya lahat ng mga trabaho niya rito sa bahay. Ay, sige na. Pumunta ka na sa kusina. Naroon pa siya para magkakwentuhan na rin kayo. Susunod na lang ako. Sige, oo. Paano? Tayo na? Oo. Ngayong nakita ko na yung maayos na kalagayan ni Inay, mapapanatag na ako sa pagbabalik natin sa Davao. Bakit? Hindi na lang natin siya isama sa Davao para makita rin niya ang mga apo niya. At para mas mapanatag ka dahil magkakasama na nga kayo roon. Paolo, alam mo hindi yung ganun kadali sa sitwasyon ni Inay. Bakit ba hindi mo siya matawag na ina? Samantalang nanggaling ka sa sinapupunan niya. Dahil kinasusuklaman ko siya. Mula nang gabing mawala siya sa tabi ko, mula sa 7 taong nagdaan, nangianino niya, hindi ko na nakita. Sa palagay ba niya, normal ang naging paglaki ko nang wala siya? Walang masama sa muling pagbabalik dito ng iyong ina. Baka nakakalimutan mo. Siya pa rin ang ilaw ng tahanang ito. At walang nabago roon. Sa kabila man ng ilang taong pagkawala niya sa bahay na ito. Kaya tanggapin mo man siya o hindi, mananatili siyang nakatira dito.
Nelly, huwag mo naman masyadong binabastos si inay ng harap-harapan. Baka nga kasi yung pang maging dahilan ng kanyang pag-alis dito. Sa halip na masaya na silang magkasama ni Itay. Eh di maganda kung aalis siya. Hindi ko na siya makakasalubong sa lahat ng sulok ng bahay nito. Dahil sa tuwing nakikita ko siya, lalong ayaw maalis sa isip ko ng ginawa niyang panloloko sa ating lahat. Ay, kahit sino sa ating mga magulang, hindi natin dapat saktan ng kalooban sa kabilaman ng kanilang naging pagkakamali. Dahil hindi natin alam ang tunay na dahilan kung bakit humantong sila sa ganong desisyon. Sige nga, kuya. Sabihin mo nga sa akin, anong isang magandang dahilan ang nasa likod ng isang kataksilan? Masasayang na naman ba ito mga niluto ko para ngayong almusal? Nakita ko kasi maagang umalis kanina si Nelly. Hindi na naisip kumain. Ginaanan lang yung mga pagkain dito sa mesa. Masanay ka na sa bunso mo. Talagang maaga siyang umaalis para lagi ring maagang makapasok sa review class niya. Malapit ng agriculturist exam nila na pinaghahandaan niya. Pero si Lawrence, maya-maya lang lalabas na siya ng kwarto niya. Makakasalo natin siya rito. Nag-aalala lang kasi ako. Wala nang ako na nagluluto ng mga pagkain. Hindi na kumakain si Nelly. Nakakako nalilipasan na siya ng gutom. May pera ang batang yun. Tiyak na kumakain siya sa labas. Hindi siya magpapakagutom, kaya wag mo na siyang alalahanin. Ang isipin mo, ang sarili mo. Kumain ka ng maayos para bumalik ang dati mong sigla. Medyo namayat ka nga eh. Lagi ko na nga kasi ginaalala mag-aama. Hindi ko naman po pwedeng hilingin sa Diyos na bilisan niya mga araw. Dahil parang namang hiniling ko na rin ang isang bagay na magiging masakit para kay Leia. Liway, ang mahalaga, nandito ka na uli sa piling namin. Magkakasama na tayong muli. At hindi na magkakalayo. Rustin, mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Kayo ang buhay ko. Kaya sa mga sandaling nasa malayo ako, wala akong inasam kundi ang muli kay mayakap at mahagkan. Pero hindi ko akalaing sa muli kong pagbabalik sa bahay na ito. May darat na pala akong ibang tao. Yun na nga ang nakakatawa kay inay, kuya. Isang gabi, basta na lang siya umalis na walang dahilan. Ngayon, bumalik siya ng walang paliwanag kung saan lupalop siya nanggaling. Pagkatapos sasabihin niyang ibang tao na ako nang datna niyang muli dito? Dahil masyado mo na rin siyang nasasaktan sa mga panunumbat mong walang katapusan at wala rin batayan. Bakit, kuya? Hindi pa ba sapat na batayan yung 7 taong pagtalikod niya sa obligasyon niya sa pamilyang ito? Hindi tayo ang legal na pamilya ni Inay, Nelly! Anong sinabi mo, kuya? Nung gabing yun, na hindi mo na siya nagisnan sa iyong tabi, yun din ang pagkakataong dumating dito ang anak ng iyong ina sa kanyang legal na asawa. Hiningi niya ang tulong ng iyong ina. Malubha ang sakit ng kanyang ama. May iba pang anak si inay. Bukod sa amin ni Kuya Lawrence. Si Leia. Hiniling niya ang pagkalinga ng iyong ina. Sa kung ilang taon pa mang mabubuhay pa ang kanyang ama,
Kumila na kasi ang bato niya. Hindi na kayang suportahan pa ng paggagamot, dialysis, o kahit pa ng kidney transplant. Kaya sino ako para ipagdamot ang kahilingan ng isang taong may taning na ang buhay? Lalo pat nasa kanyang lahat ng karapatan. Teka, ikaw si... Si Nelly. Ah, Siya si Nelly, Paolo. siya yung bunso ni Inay. Mhm. Na madalas niya ikwento sa atin nung narito pa siya sa bahay ni Itay. Oo. Siya nga ang bunso ni Inay. Nagkausap na kami sa cellphone bago pa siya nagpunta rito. Ganun ba? Mhm. Halika, tuloy ka, Nelly. Ito. Opo ka. Pero iiwan ko muna kayo ni Leia, ha? Kukuha lang ako ng mainom sa kusina. Salamat. Maraming salamat sa inyo mag-asawa. Alam mo, Nelly, alam ko, marami kang gustong itanong sa akin. Marami kang gustong malaman. Malaki na ang distansya na mamagitan sa amin ni Inay. Magmula nung bumalik siya sa amin ni na Itay. Ay, nauunawaan ko. Alam mo, sa totoo lang, pinagdaanan ko rin yung mga nararamdaman mo ngayon. Tulad ng malulungkot na araw na dinanas ko rin dahil sa pagkakalayo namin ni Inay. Bata ka pa rin noon nang magkalayo kayo. Oo. Pero kailangan namin magkalayo para sa ikabubuti niya. Anong ibig mo sabihin para sa ikabubuti niya? Malupit si Itay. Isang asawang daigpang berdugo. Physically and emotionally abusive. Hanggang isang madaling araw, nakita ko yung pagtakas ni Inay. Pero hindi ko siya pinigil. Hinayaan ko siyang makalayo ng makalayo. Kahit na alam kong mawawalan ako ng isang inang mapagmahal at mapagkalinga. Dahil nga ng mga sandaling yun, para sa akin walang ibang mahalaga kundi ang kanyang kalayaan mula sa kalupitan ni Itay. Aminin ko. Hanggang ngayon, nakukonsensya pa rin ako sa ginawa kong pag-iwan sa iyo ng gabing yon ang nag-iisa. Pero paano ko ba sasabihin sa iyo noon ang lahat? Mauunawaan mo at hindi ka masasaktan. Napakabata mo pa noon para isipin ang mga ganoong bagay. Ako ang naging makasarili, Nay. Lumaki akong walang hinangad, kundi ang mabigyan ng katarungan ng mga hinanakit na dinanas ko sa ginawa mong pag-alis. Wala akong inisip, kundi ang sakta ng kalooban niyo sa lahat ng paraan. Nagkamali ako. Kaya nararapat lang na ako ang masaktan. Ako ang nagkasala sa inyo, Nay. Dahil hinusgahan ko ang inyong mga desisyon. Dahil inakala kong para lamang sa pansarili ninyong interes ang lahat ng yon. Pero para pala sa ikabubuti ng mga sitwasyon. Hindi ka nagalit sa akin.
Pinatawad mo na ako. Sa unang araw pa lang ng pagbabalik niyo dito sa bahay, Nay. Alam niyo ba, gustong-gusto ko kayong yakapin. Anak ko. Alam niyo bang sabik na sabik ako madamang dating init ng inyong mga yakap. Inay, mahal na mahal ko kayo. Wala akong hiniling, kundi ang mga sandaling muli kayong makapiling. Oh, Inay, yakapin niyo po ako. Yakapin niyo ako ng may Anak ko. tulad noon. Ang bunso ko. Inay. Sabik na rin ako mayakap ka na maigpit. Maigpit. Oh. Ikaw pa rin ang aking anghel. At hindi yun nabago sa loob man na mahabang panahon ang ating pagkakalayo. At lalong walang nabago sa pagmamahal ko sa'yo. Sa mga sandali ng hindi pagkakaunawaan, biglang linaw ang mahihirap na sitwasyon. Magpatawad at lumimot sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, James Squatton, Phil Cruz at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Teka muna! Bakit ayaw kumagat ang preno? Huwag ka nga magbiro na ganyan. Hindi ako nagbibiro. Ayan o, tingnan mo. Kahit pa ulit-ulit kong tapakan itong preno, ayaw talagang gumana! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Likas na raw sa isang tao ang mandaya at manloko. Mas madali raw umasenso sa ganitong paraan. At ni hindi nila alintana ang magiging bunga at kabayaran ng kanilang ginagawa. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Mando sa ating dunang sa kanyang panahon. Anong diferensya ng kotse ko? Ma'am Garon, meron po tayong papalitang pyesa. Ganon? Oo. Magkano magagastos? Mga 10,000 po, kasama ng labor. Gano'n naman katagal yun magagawa. Kasi kailangan kong gamitin agad. Ganun ho. O sige po, ma'am. Sa inyo na lang po unahin ko. Naku, ang dami mong nakabilang gagawin dito sa talyer. Nakakahiya naman doon sa ibang mong customer. First come, first serve pa naman. Kayo pong pinakamatagal ko ng suki, kaya kayo na pong uunahin ko. Talaga? Oo. Naku, maraming salamat, ha? O, hindi bali. Bibigyan na lang kita ng tip. Naku, yan ang gusto ko sa inyo, ma'am. Kayong pinakamabait at pinakagalante kong customer. Kaya kayo rin pong pinakamalakas sa akin. Grabe ka, Mando. Ang lakas mong tumaga. Ano? Wala naman talagang sira yung kotse ng customer mo. May lilinisin ka lang pyesa, di ba? Siyempre, diskarte lang yan. Anong diskarte doon? Panloloko ang tawag doon. Hindi. Bagay talaga sa'yo ang pangalang Mando. Mandurugas ka kasi. Ikaw talaga,
Wala naman siyang alam sa diskarte ko dahil magandang serbisyo ko. Kaya nga siyang pinakamatagal ko ng suki. Kaya matagal mo na rin siyang niloloko. Aba, Edwin, mayaman si Ma'am Beron. Kaya kung tutuusin, barya lang ang kickback ko sa kanya. Hindi niya mararamdaman yun at siya pa. Kumikita ka rin naman, di ba? Yun na nga eh. Nakukonsensya na ako dahil ako ang may-ari nitong talyer. Baka pati ako kasamang makarma dahil sa katarantaduan mo. Oy, kumusta na si Mando? Ayos ba yung trabaho niya? Hindi ko na po gusto ang mga ginagawa niya Ha? Dinadaya po niya mga customer namin. Bakit kayo mo lang sinabi sa akin? Nakakaya naman sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Pagsasabihan ko siya. Nako, wag na po. Magagalit po yun sa akin. Iisipin po niya nagsusumbong ako sa inyo. Anak ko si Mando. At obligasyon kong ituwid ang mali niyang ginagawa. Dapat nga. Noon pa ito sinabi para hindi siya mawili. Oh, ito yung pangalan ng pyesa. Gawan mo na lang ng resibo. Gawin mong 7,000. Anong 7,000? Mahigit 3,000 lang ang presyo nito Kaya nga bahala ka na Pwede mo naman doktorin yung resibo, hindi ba? Grabe ka naman Alam mo bang ako na nahihiya kay Edwin dahil kinakasangkapan mo itong auto supply niya sa pangungulimbat mo? Gusto ko na nga mag-resign bilang cashier niya Ano ko ba naman, Sally? Hindi mo ba naiisip na para rin sa kinabukasan natin itong ginagawa ko? Sa katunayan, ang laki na ng savings ko. Ewan ko, Mando. Oh. Pero parang tinatabangan na ako sa'yo. Gusto mong bumili ng sasakyan? Slightly used lang, murang-mura. Teka, magkano ba tsaka anong klaseng sasakyan? Van, galing Korea. Parang bago pa pero 250,000 lang. Kulang ang pera ko Oh, Mahigit 100,000 lang ang pera ko sa bangko umutang ka na lang kay Edwin. Tapos, pag nabili mo yung sasakyan, di ibenta mo uli. Madali na yung ibenta ng kalahating milyon. Oh, di ba, laki ng kikitain mo? Legal ba yan? Oo naman. Dami ko na nga kakilalang bumili. Okay, sige, call ako. Kukuha ko ng 1 unit. Ano ka mo? Magre-resign ka na? Nahihiya na kasi ako sa'yo alam mo na sigurong ibig kong sabihin. Bakit ka kasi pumapayag? Kung talagang mahal mo si Mando, hindi mo dapat kinukusinti ang kalokohan niya. Mag-aaway lang kami. At ayokong dumating ang oras na tayo naman ang mag-away. Kaya magre-resign na lang ako. Sally, kailangan kita rito sa auto supply. Wala akong ibang mapagkakatiwalaan, kaya huwag kang aalis. Pero hindi ko na nga masikmura ang ginagawa ng kaibigan mo. Huwag kang mag-alala. Pagsasabihan ko siya. Wala ka rin naman magawa Alibasa, isa ka rin konsentidor Gaya ng nasabi mo, ayoko rin mag-away kami. Pero hindi ko na mapapalagpas ang ginagawa niya. Kaya magtulungan na lang tayo. Para naman kayo sirang plaka. Paulit-ulit lang po kayo. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang isang ina. Inay, hindi na ako bata. Alam ko na ginagawa ko. Kaya hindi nyo na ako kailangang pagsabihan. Sigurado ka? Alam mo ang ginagawa mo? Oo. Wala naman taong perpekto Pero hindi naman ako katulad ng mga buhayang politiko na garapal kung magnakaw sa taong bayan. Pero para hindi pagnanakaw yung ginagawa mo, di ba? Okay, Nay. Sabihin po natin pagnanakaw ang ginagawa ko. Pero namimili po ako ng nanakawan. Binabawasan ko lang ng konti ang kayamanan ng aking mga customer. Mas malaki nga pong nagagastos nila sa kanilang bisyo kaysa sa mga nakukuha ko sa kanila. Ay nako,
Oh, Ibang klase talaga ang katwiran mo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Hindi mo ako masisisi balang araw dahil hindi ako nagkulang na paalala sa iyo. Kung ano masasabi mo? ayos. Ang ganda. Para talaga brand new. Nakita mo naman ang makina, di ba? Oo, kaya nga hindi na ako nagdalawang isip pa eh. Buti na lang pinautang ako ni Edwin, kaya 125,000 lang ang pinitiwan kong pera. Di bali. Pag naibenta mo to, mababawi mo rin yung pera mo. Ang laki pa ng kikitain mo. Ganun na nga. At gagawin ko ng business ang buy and sell ng sasakyan. Pero, teka muna. Oh, bakit ganun? Ayaw kong magit ang preno. Huwag ka magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Ayan o, tingnan mo, kahit paulit-ulit ko tapakan itong preno, ayaw talagang gumana. Ako, hindi! Mapapagka tayo! Please proceed to the emergency room. Calling Dr. Rosario, please proceed to the emergency room. Kumusta ka na? Eto, minor injury lang ang inabot ko. Pero si Mando, siya minalas dahil andun pa siya sa operating room. Lalagyan daw ng bakal ang binti niya. Ano ba talaga nangyari? Nawalan kami ng preno eh. Nabangga kami sa poste. Paano nangyari yun? Mekaniko si Mando, kaya imposibleng hindi niya na-check ang kondisyon ng sasakyan. Grabe. 3 buwan din bago ko tuluyang nakarecover. Okay lang yun. Ang importante, buhay ka pa. Kaya sana naman, naging aral na sa'yo ang nangyari, ha? Oo nga eh. Ang laking perang nawala sa akin tapos ang laki pa ng utang ko sa'yo, Boss Edwin. Ikaw din ang sumagot sa hospital bill ko. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Kalimutan mo na yun. Tulong ko na yun sa'yo. Basta magpakatino ka na. Yun na lang ang hihingin kong kabayaran. Oo nga, Mando. Magpakatino ka na. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para na rin sa amin ng nanay mo. Oo, pangako, Sally, Boss Edwin. Ayusin ko na ang buhay ko. At hindi ko na uulitin ang ginagawa kong panlalamang sa aking kapwa. Mayroong kabayaran ang lahat ng ating ginagawa. Mabuti man ito o masama. Kaya sikapin nating tahakin ang tamang landas. Sabagat ang taong matyagang nagtatanim at nagpapatulo ng pawis ay aani ng tagumpay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, James Quaton, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sana all meron second-hand na tablet. Sana all may bagong damit. Sana all may bagong sapatos. Sana all may bagong cellphone. Wala! Taga sana all na lang ako. Dahil yun ang papel ko sa ibabaw ng mundo. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon.
May mga pagkakataong nagre-rebelde ang ating kalooban dahil ang pakiramdam natin ay pinagdadamutan tayo sa bagay na gusto nating makamtan. Subalit may mga mali tayong akala dahil hindi natin iyon naiintindihan. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Daisy sa ating dulang sa kaniyang panahon. O, ayan. Kanina ko lang binili yan. Wow, bagong cellphone. Bait talaga ni Mami. Lalo tuloy kayong gumaganda sa paningin ko. Ay, sus! Nako, Eric, matagal ko nang alam yan, kaya huwag mo na akong bulahin. Ay, hindi ako nang bobola. Dahil yun ang totoo. Kayo ang pinakamaganda at pinakamabait na nanay sa buong mundo. Ang sabihin mo, sip-sip ka talaga, Kuya Ano? Eric. At utu-utu naman si Mommy. Oo, nainggit na naman ang aking inggiterang bunsong kapatid. Ano naman magagawa ko? Mali naman kasi ang akala kong ang bunso ang paboritong anak. Hindi pala totoo yun. Anak, huwag ka na magtampo. Okay pa naman yung cellphone mo, ah. Hindi mo pa yung kailangan palitan. Oh, tama si Mami, Daisy. Halos 5 taong ko nang ginagamit ang dati kong cellphone. At kung hindi pa yun nasira, hindi ako ibibili ng bago ni Mami. Kung ganun, hihintayin ko pa rin bang masira itong lumang cellphone ko para ibili ako ni Mami ng bago? Eh kasi nga, hindi mo pa kailangan. Dapat naman kasi maging praktikal tayo, anak. Dapat alam natin kung anong kailangan at kung ano ang luho lamang. Oh, anong masasabi mo, Eric? Bagay ba? Wow, ganda naman ang bago mong damit, Ate Gina. Pati ang sapatos mo, bago rin. Yan ba yung binili ni Mami? Oo. Isusuot ko to sa graduation ko. Teka, nakita na ba yan ni Daisy? Ay, hindi pa. Kaya nga, sa'yo ko lang pinakita. Siguradong may inggit lang yun. Pero makikita pa rin nga pagdating ng graduation mo. At least, may okasyon yun. Pero kung ngayon niya ito makikita, iisipin nun, iinggit ko lang siya. Naku, yan na, oh. Speaking of the angel. Ay, naku, wala. Wala ako nakitang bagong damit at wala rin ako nakitang bagong sapatos. Pasensya na, mga utol, ha? Wala talaga ako napansin. Walang napansin, pero ang tangos ng uso mo. Mas matangos pa sa ilong mo. Daisy, huwag ka na mainggit. Magkakaroon ka rin ng bagong damit at sapatos pagdating ng graduation mo. Sanay na ako. Kaya hindi na ako naiinggit. At isa pa, maluluma rin at masisira ang mga bago ninyong gamit balang araw. Kuya Rudy, happy birthday! Pasensya na, ha? Hindi ko na ibalot na itong regalo ko. Oh, nag-abala ka pa. Salamat. Mamahalin siguro to dahil branded ang tablet na ito eh. Second hand nga lang yan, eh. Eh, paano? Hindi ko naman kasi afford na bumili ng brand new. Well, pero mukhang bago pa naman ito. At talagang gusto ko ang brand na ito. Oh, kaganda ng logo. Hoy, o bakit sambakol yung mukha mo? Padaan kasi ako kina Tito Rudy. Hmm, Tapos nakita ko yung regalo ninyo na tablet sa kanya. sus, nainggit ka na naman. Bakit, Mami? Masama po bang mainggit kung yun talaga yung nararamdaman ko? Papakatotoo lang ako. Naku anak, ilang beses nang nag-birthday ang tito mo. Pero ngayon lang ako nagregalo sa kanya. Kaya nga, dahil second hand lang yung gadget na yun. At least, kahit second hand, meron. Ako nga, wala. Anak, sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag mong asamin ang mga bagay na hindi mo naman kailangan. Yun naman po ang lagi ninyong katwiran eh. Basta isa lang po ang masasabi ko. Ano yun? Sana all merong second hand na tablet. Sana all may bagong damit. Sana all may bagong sapatos. Sana all may bagong cellphone.
Wala! Taga sana all na lang ako! Dahil yun lang ang papel ko sa ibabaw ng mundo! Asan na ba si Daisy? Bakit tayo sumabay sa atin? Ando sa kwarto niya, nagmumukmuk. Nag-iinarte lang po yun. Ay kasi naman, Mami, ayaw niyong ibili ng bagong kotse. Kotse talaga, ha? Pwede siguro yung remote control. Mami talaga. Di mag-isip na lang kayo kahit ano. Para pampalubag loob lang sa Oo, kanya. Mami. Marami po kayong pwedeng bilhin para kay Daisy. Wala naman kasi ako maisip na gamit na kailangan niya sa ngayon. Kahit naman kayong dalawa. Wala naman akong binili para sa inyo na hindi niyo kailangan. Ate, may problema ako. Ang dami kong mga dapat na i-research. Ang laki na lang nagagastos ko sa computer shop. O, ano bang maitutulong ko sa'yo? Pwede bang pahiram mo na ng laptop mo? Naku, sira na yung battery ng laptop ko, kaya lagi nakasaksak sa outlet pag ginagamit. Tapos, may depekto na rin yung keyboard. May ilang letra na hindi gumagana. Ang hirap gamitin. Okay lang. Magtsatsagaan ko na lang. Huwag na. Mahirapan ka lang. Baka mawisit ka pa. Sabihin mo, maramot ka talaga. Uy, di naman sa ganun. Mahirap lang talaga yung gamitin. Magsabi ka na lang kay Mami na ibili ka ng laptop. Hindi nga niya ako mabilan ng cellphone o tablet. Laptop pa kaya? Hindi mo nga kasi kailangan ng mga yon. Pero dahil kailangan mo ng laptop, siguradong bibili ka ni Mami. Magsabi ka lang. Ibali na nga lang. Baka madismaya lang ako. Sir Alan, pwede po bang makahingi ng extension sa deadline ng submission sa project namin? Kasi nahihirapan po ako mag-research eh. Kasi wala akong computer o kaya laptop. So, ano ngayon gagawin mo? Sa computer shop na lang po akong nagre-research pero limitado lang po yung time ko eh. Bakit ayaw mo magpabili ng computer o laptop sa parents mo? Ibali na lang po. Mabait lang naman po si Mami sa dalawa kong kapatid eh. Pero pagdating po sa akin, ang damot niya. Hindi naman siguro. Gusto mo bang kausapin ko ang mami mo? Ay, wag na po sir. Baka magalit pa sa akin si Mami. Di bali na lang po. Magtsatsaga na lang po ako sa computer shop. Mami, meron akong babayaran sa school. Pati na rin po yung sa graduation requirements ko. Ay, sige. Sabihin mo lang kung magkano lahat. Para mapagdaanan ko ng budget. O, ikaw, Eric. May babayaran ka rin ba sa school? Oo, Mami, meron kaming field trip next week. Gusto pa ba yung field trip ngayon? Oo naman po. Related po kasi sa course kong lugar na aming pupuntahan. Ganon? Opo. Eh, sige. Sabihin mo rin kung magkano. O, Daisy, ikaw. Wala ka mang kailangan. Wala po, Mami. Okay lang po ako. May sinasabi ka sa akin, di ba? Okay na ako, ate. Patapos na rin naman yung project ko eh. Ang laki na kasi na magagastos ni Mami sa inyong dalawa ni Kuya Eric. Kaya ayoko na dumagdag pa sa problema.
mo, ate. Congrats, ha. Thank you. Pasensya ka na, wala akong regalo. Okay lang yun, no problem. Congrats din, ate. Thank you. Kaya lang wala rin ako regalo eh. Don't worry, for sure. May regalo sa'yo si Mommy. Congrats, anak. Thank you. I'm so proud of you. Pasensya na lang, dahil naubos ang budget ko. Okay lang po yun, Mami. Dahil sa laki ng nagastos niyo sa graduation ko, sobra-sobra na regalo yung para sa akin. Kunwari pa kayo. Eh, may regalo kayang hawak si Mommy. Ang ganda pa ng wrapper, oh. Oo, tama ka. Regalo ko talaga ito. Pero, hindi para sa ate mo, kundi para sa iyo. Para sa akin? Para sa'yo pala eh. Oo nga. Kunin mo. Oo. Kunin mo lang, JC. Kunin mo Huwag ka na. nang mahiya. Uy, Uy, yaya naiiyak pa. na yan. Iiyak na yan. Ay, pwede ba? Na yan. Huwag nga kayong ano dyan. Eh, ang dami mo pa kasing ate. Sige, kunin mo na. At buksan mo na ang regalo ni Mami. Sige na nga. Sige, yan. Salamat po, Mommy. Ganda ng Eh, wrapper, ha. Ano po ba ito? O, hindi buksan mo para malaman mo. Ganda ng wrapper. May mahalin ribbon yan. pa. Nakakapanghinayang naman punitin. He, wrapper lang yan. Ang importante yung laman. Sige na, buksan mo na. Sirain mo na. Sige na nga. Yan. Yan. Wow! Bagong laptop. Yung box mo lang, ang ganda na, oh. Oh, mas maganda yung nasa loob ng box. O, dali, tingnan mo na. Ang ganda talaga. At latest model pa to. Ang mahal po nito, Mami. Salamat, Mami, oh. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Kuya talaga eh. Pinapaiyak ako. Umiyak, dahil magsa-celebrate tayo. Nakagraduate na si ate mo. At ikaw naman, may bago kang laptop. Thank you po, Ay, wala ka na. Iiyak na eh. Kuya talaga. Sorry ako, nagtampo po ako sa inyo. Nagdamdam ako. Oh, yan, matagal ko yung pinaghandaan yan. Dahil alam ko kakailanganin mo yan. At magbibigay rin lang ako, gusto ko yung best na. At lagi mo tatandaan, anak. Mahal na mahal na mahal kita. I love you very much. Ganun din po ako, Mami. Love you. I love you so much. May mga mali talaga tayong akala. At may pagkakataong maging ang Diyos ay pinagdududahan natin dahil hindi lahat ng ating hinihiling ay ibinibigay niya sa atin. Subalit ang totoo'y hindi niya ipagkakait ang mga bagay na ating kailangan. At sa halip ito'y kanyang ipagkakaloob sa atin. Sa kanyang panahon. Mga nagsigala, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at James Quaton. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Pasensya na ho, Sir RB. Hindi po ako marunong magsinungaling. Kaya kitang sisantihin anumang oras. Kaya mamili ka. Sisanti ka o susundin mo ang sinabi ko. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Kadalasan sa mga taong may mataas na katungkulan ay nagiging mapang-alipusta at mayabang.
At kung gaano raw kataas ang paglipad ng isang hambog, ay ganoon din kalakas ang lagapak ng kanyang pagbagsak. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang isang halimbawa sa buhay ni Harvey sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano ba itong tinimpla mong kape? Sir, Ba't ganito ang lasa? Ang pait! sabi po kasi ninyo, matapang kaya konting asukal lang po naligay ko eh. Ang sabi mo, tanga ka talaga. Simpleng bagay, hindi mo ba gawa ng maayos? Ano ka ba, Harvey? Ilang araw pa lang si Darius dito sa opisina, sinusungitan mo na. Yun na nga eh. Nakakailang araw na siya. Pero simpleng bagay, hindi niya magawa na maayos. Magtimpla lang ng kape, palpak pa. Oy, Darius, Sir, on probation ka pa lang dito ha. Kaya ayusin mo ang trabaho mo para ma-hire ka. pasensya na po Sir Harvey, hindi na po mauulit. Dapat lang, dahil pag lagi kang ganyan, baka hindi ka tumagal ng 2 linggo. Relax ka lang, Harvey. Huwag mong daanin sa init ng ulo. Dapat na maging considerate ka pa rin. Hindi porket may mataas kang katungkulan, pwede mo nang maltratuhin ang tauhan mo. Pwede ba, amigo? Huwag kang makialam, ha? Pareho lang tayo supervisor dito. Hindi ko pinakikialaman ang pagtrato mo sa mga tauhan mo. Kaya huwag mo rin akong pakikialaman sa mga ginagawa ko. Oy, may bago akong chika sa'yo. Good news ba yan? Kung wala akong mapapalang pakinabang, huwag mo na sabihin. Hindi! Magandang ibabalita ko. Hindi ba nag-resign na si Sir Irving, yung production manager natin? Last week lang yun. Kailangan na rin makakita ng kapalit ni Sir Irving as soon as possible. Mukhang hindi niya gusto yung OIC. Bang klase ka talaga, Marites. Kaya bagay na bagay sa'yo pangalan mo. Well, at inabisuhan na rin ako ni Madam Divina. Gusto raw niya makausap kayong dalawa ni Migo. Ganun ba? Malamang isa sa amin ni Migo ang gusto niyang ipalit kay Sir Irving. Kailangan sa akin mapunta ang posisyong yun. Ay, oo naman. Kaya tutulungan kita. Sisiguruhin kong ikaw ang mapopromote bilang production manager. At may naisip na akong paraan. Talaga? Ano bang binabalak mo? Inutusan ako ni Ma'am Selena, yung CEO natin. Kailangan kong mag-appoint ang bagong production manager. Kaya niyo po ba kami pinatawag? Dahil isa sa amin ni Migo ang i-appoint niyo? Ganon na nga, at base sa record, ay kayong dalawa ang may pinakamagandang performance. Oh. Salamat po, Ma'am Divina. At isa pong karangalan na makasama ako sa pinagpipilian ninyo. Actually, hindi ko ito dapat sinasabi sa inyo. Pero dahil na rin sa ating patakaran na maging transparent, kaya naging honest ako sa inyo. Tama lang po yun, ma'am. Pero, kailan naman po kayo magpapasya? Basta maghintay na lamang kayo. Siguro bago matapos ang buong ito, may desisyon ako. Hello po, Ma'am Selena. Oh, kumusta na? Ano nang update? Okay naman po, Ma'am. Ginagawa ko po yung gusto niyo mangyari. Oh, very good. We have to stick with our plan. Oh, wala ba silang nakakalata sa plano natin? Ay, wala po. Wala po silang kamalay-malay. Mabuti naman kung ganun. Kailangan yung tamang tao mailagay natin sa posisyong yon. Malaki ang mawawala sa akin kapag nagkamali tayo ng desisyon. Don't worry po, Ma'am Selena. Sa tingin ko naman po, magiging maayos ang lahat.
anong ginagawa mo rito? Di ba dapat naroon ka sa opisina? Break time naman, hindi ba? Nasa kantin yung mga tauhan mo, kaya solong-solo natin ang lugar na ito. Anong ibig mo sabihin? Uy, Migo. teka. Sandali. Ano pang ginagawa mo? Huwag ka na magpakipot. Alam ko naman, type mo rin ako, di ba? Hoy, girlfriend ka ni Harvey. Gusto mo ba ng gulo? Ay, naku, wala akong pakialam. Ikaw ang type ko. Marites, ano ba? Nakikita tayo sa CCTV, oh. Excuse me po. Darius! Kaya ka, ano ginagawa mo rito? Pasensya na po. Napadaan lang po ako. Ang sabihin mo, osyusero ka. Kaya bibigyan kita ng leksyon. Halika. Aray ko. Wag mo patulan si Darius. Wala siya kasalanan. Huwag mo akong awatin. Dadadagukan kong bastos na yan. Sabi ko naman sa'yo wag mo nang patulan. Sige Darius, makakalis ka na. Ako nang bahala rito. Sige po, Sir Migo. Maraming salamat po. O ano? Kumusta plano natin? Mission accomplished ba? Sablay. Pasok na sana sa banga. Pero lumabas pa. Mahina ka siguro. Di ka marunong dumiskarte. Ang ganda nga ng diskarte ko eh. Kitang-kita nga kami sa CCTV. O yun naman pala eh. Ano kayo ng problema? Eh, umepal kasi si Darius eh. Bigla siyang pumasok sa eksena. Okay lang yun. Ang importante, nakita kayo sa CCTV. Yun ang ebidensya para masira si Eh, Migo. ang kaso, naroroon nga si Darius. Paano kung nakita niya yung buong pangyayari? Akong bahala sa gagong yun. Ano? Konting gusot lang yun, kaya magagawa akong plansyahin. Pero kung sakaling sumabit si Migo, eh di sabit din ako. Kaya posible ako ma-terminate. Napag-usapan na natin yun, di ba? Saka na lang natin problemahin yun. Kaya ko na yung aregluhin kapag na-promote na ako. Nakita mo ba ang buong pangyayari? Yes, sir. Inakit po ni Ma'am Marites si Sir Migo. Kapag may nag-imbestiga at tinanong ka, sabihin mo wala ka narinig. Oh, Nakita mo lang silang naghahalikan. Yun lang ang sasabihin mo. pasensya na po, Sir Harvey. Hindi po ako marunong magsinungaling. Kaya kitang sisantihin anumang oras. Kaya mamili ka. Sisanti ka o susundin mo ang sinabi ko? Pero, Sir, Basta sundin mo lang iniutos ko. Maliwanag? sorry po, Sir Harvey, pero hindi ko po talaga magagawang magsinungaling. Kaya umpisa po bukas, hindi na ako papasok. Very good. Bahala ka. Mas gusto ko yan. Wala akong pakialam kung ano man ang namamagitan sa inyong dalawa. Ang kaso, nahagip kayo ng CCTV. Kaya isa yung iskandalo. Wala po akong sasabihin, Ma'am Divina. Bahala na po kayo kung ito-terminate niyo ko. Ano ka ba Marites? Huwag mo akong ipitin. Alam mo ang buong pangyayari. Naroon pa nga si Darius, di ba? 2 araw nang hindi pumapasok si Darius. At ayon kay Harvey, nag-awol na siya. Pero malinaw naman po ang nakita ninyo sa CCTV. Inakit lang po ako ni Marites. Nakita naman ninyong hesitant pa nga po ako eh. Ilang beses kong pinanood pero walang malinaw na indikasyon kung ano ba talaga ang buong pangyayari. Basta ang nakita kong malinaw, inaawat mo si Marites dahil nagagalit siya kay Darius. O syusero po kasi, kaya ako nagalit. Pinagmamasdan niya yung paglalambingan namin ni Migo. Pwede ba? Huwag kang gumawa ng istorya. Alam mo sa sarili mo nagsisinungaling ka. Tama na yan. Narinig ko na inyong paliwanag. Kaya sapat na sa akin yon. Siya nga pala, malalaman niyo bukas
kung sino magiging bagong production manager. Ngayon ko na sasabihin kung sino sa inyo ang mapopromote bilang bagong production manager. Tagilid ang lagay ko dahil sa eskandalo namin ni Marites. Ramdam ko ako mapopromote, kaya sorry ka na lang, Migo. Oh, bakit natahimik kayo? Wala ba kayo sasabihin? Ang masasabi ko lang po, Ma'am Selina, ay tatanggapin ko po at igagalang ang inyong desisyon. Yes, ma'am. Ganon din po ako. Actually, hindi ako, kundi ang anak kong magpapasya. Si Denver Montenegro. Siya ang magiging bagong CEO na papalit sa akin. Matagal ko na pong naririnig ang pangalan ni Sir Denver. Pero hindi ko pa po siya nakikita. Sa ibang bansa kasi siya nakatira. Pero dumating siya nung isang buwan pa. Nasaan na po siya? Nasa CR lang. Maya-maya lalabas na yun. Okay po. Oh, ayan na pala. Kumusta na kayo? Darius? I'm sorry, Harvey. Pero kailangan kong magpanggap na janitor. Dahil yun ang aking paraan para maobserbahan kung inyong ginagawa. Patay. Nalintikan. Yari ako. At dahil sa kagispangan ng ugaling ipinakita mo, hindi ka qualified na maging production manager. Kaya si Migo ang ipopromote ko. Congratulations, Migo. Maraming salamat po, Sir Denver. At ikaw naman, Harvey. Hindi ka na rin karapat dapat maging supervisor. Pwede rin kitang sasantingin. Sir, I'm so sorry. Maawa na kayo sa akin. Bigyan po ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Sige, pero bilang consequence ng iyong pagiging arrogante, gagawin kitang janitor. At si Marites na kakunsaba mo sa iyong masamang balak, ay gagawin kong taga-timpla ng kape ko. Nasusulat sa banal na kasulatan, ang mga mapagpakumbaba ay itataas ng Panginoon, at ang mga hambog at panalo ay kanyang ibababa sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, James Quatton, Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz, sa kanyang panahon. Saan ako kukuha ng pambayad sa bill sa ospital? Kailangan kong magdoble kayod para mabayaran ko. Pati na mga kailangan ng gamot ng apo ko. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas para mailigtas ko ang apo ko. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Tulad ng ating mga magulang, hindi rin matatawaran ang hirap at sakripisyong ibinibigay sa atin ng ating mga lolo at lola. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Lolo Bam sa ating dulang sa kanyang panahon.
Lolo Bob, ano po yung ginagawa ninyo? Gumagawa ako ng candy para ilako at ibenta mamayang hapon. Sino pong nagturo niyan sa inyo? Ang lolo ko. Natatandaan ko nung bata pa ako. Tinuruan niya akong gumawa at humulma ng candy. Ikaw, Ayeng, darating din ang araw at sa'yo ko ipapasa tong paggawa ng candy ni Lolo Uweng. Paano po bang paggawa niyan? Ay, halika din. Halika. Apo, Simple lang gumawa nitong candy ni Lolo Uweng. Maglalagay ka lang ng 3 kutsarang asukal dito sa kawali apo. at tunawin sa katamtamang apoy sa loob ng 6 na minuto. Apo, Tapos kapag nag-brown na siya, lalagyan mo lang ng konting kutsaritang baking powder. Tapos kapag malapot na, ay sasalin mo na siya dito sa nilatag kong papel o baking sheet. Tapos uhulmahin mo na lang. Pag tumigas na tong hinulmang candy, saka mo na lang ilalagay dito sa plastic. Tapos ibebenta na natin. medyo mahirap po pala yan, Lolo Bob. Hindi yan mahirap, po. Basta isipin mo lang, ikaw ang dahilan kaya tayo nagkakaroon ng pambili ng pagkain at mga gamot mo. Ay, siya nga pala, kumusta na ang lagay mo? Hindi ka na ba nilalagnat? Hindi na po. Okay na po yung pakiramdam ko. Buti naman at wala ka ng sakit. Halos 3 araw ka kasi ninaapoy ng lagnat Ngayon po, wala na po akong sakit. Matutulungan ko na po ulit kayong magbenta ng mga candy. Pero huwag kang masyadong magpapagod po. Baka mabilat ka. Opo, Lolo. Alam mo, ikaw ang dahilan kaya patuloy ako sa pagsusumikap. Ikaw ang inspirasyon ko, kaya lumalaban pa rin ako sa buhay, kahit na matanda na ako. Basta po, palagi kang magpapalakas, ha? Opo. Magpagaling ka, para hindi na nag-aalala sa'yo si Lolo. Opo, Lolo. Hindi na po ako magkakasakit. Lolo, mahal ko po kayo. Ako din, po. Ano, Ayeng? Kaya mo pa ba? O gusto mo umuwi na tayo? Total marami na tayong nabentang candy. Kaya ko pa po, Lolo. Nag-aalala ako sa iyo. Baka kasi mabilat ka. Manong? Ay, Manong? Magkano po itong candy? 10 piso lang, 1 balot, iha. Bili po ako ng 7. Ay, baka naman pwede mo ng 10 para maubos natin ang paninda ko. Gawin mo na 10 at na makauwi na kami ng apo ko. Sige po. 10 balot ang bibiling ko. Teka. Ito po yung bayad ko. Eto. Nako, iha. Ay, salamat. Alam niyo, Lolo, sikat na sikat itong ginagawa niyong candy. Gumawa pa kayo na maraming ganito. Para sa ganon, lumaki pa ang kita niyo. Ay, sige, iha. Sa susunod, dadamihan ko ang gawa ko. Total, sabi mo nga ay sikat ngayon tong kending ginagawa ko. Lolo? Apo niyo? Oo, dahil sa isang apo ko. Iniwan siya sa akin ng mga magulang na kaya ako na lang ang mag-isang nag-aalaga. Mukha ho may sakit ang apo niyo Kung ako po sa inyo, dalhin niyo siya sa Barangay Health Center. Malapit lang po yun dito, tsaka libre po yun. Wala kayong babayaran. Lola, sige po. Mauna na ako. Sige.
Salamat uli. Ayeng, apo, nabenta ko na lahat ng kending paninda natin. Lolo, hindi ko na kaya. Ayeng, nakang Diyos ko. Ang apo ko, ay tulungan niyo ako. Hinimatay ang apo ko. Tulong! Tulong! Doktor, kumusta na po ang apo ko? Sa ngayon po ay nagpapahinga na ang apo ninyo at dadali na po namin siya sa ward. Oo. Patuloy pa rin namin siyang oobserbahan hanggat hindi pa lumalabas ang resulta ng tests na ginagawa namin sa kanya. Ganun po ba? Tatapatin ko na po kayo, Lolo. Hindi po maganda ang lagay ng apo ninyo. Gagawin po namin ang lahat para maisalba siya. Pero hindi ko po maipapangako sa inyo kung hanggang kailan ang itatagal ng sitwasyon niya. Oh, Diyos ko. Maiwan ko po muna kayo, Lolo. Anong gagawin ko, Panginoon? Para gumaling ang apo ko. Pakiusap. Tulungan niyo po si Ayeng. Hindi ko makakaya na mawala sa akin ang pinakamamahal kong apo. Saan ako kukuha ng pambayad sa bill sa ospital? Kailangan kong magdoble kayod para mabayaran ko pati ng kakailanganing gamot ng apo ko. Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas para mailigtas ko ang apo ko. Lolo, Bob? Nasaan po tayo? Nandito tayo sa ospital. Hinimatay ka kasi kanina sa pwesto natin. Sobra akong nag-alala sa iyo. Lolo, malapit na po ba akong mamatay? Huwag kang magsalita na ganyan. Hindi ka mamamatay. Mahaba pa ang pagsasamahan natin. Apo, pakiusap. Sana'y lumabang ka. Huwag kang sumuko. Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Lagi po akong nagdarasal kay Papa Jesus na sana pagalingin niyo ako para matulungan ko kayo sa paggawa ng candy. Siya nga pala. Apo, may sorpresa ako sa iyo. Eto. Wow! Maliit na teddy bear. Di ba paborito mo yan? Ayan. Ibinili na kita nung napadaan ako sa palengke kanina. Sana'y magustuhan mo. Opo. Nagustuhan ko po. Ang ganda. Salamat po. Mahal na mahal kita po. Handa akong magsakripisyo para sa'yo. Uminom ka na ng gamot mo. Ate Myla? Si Lolo Bob ko po. Hindi pa siya bumabalik. Wala pa kanina umaga. Pero pinagbiling ka niya sa akin. Huwag ka mag-alala. Pauwi na ang lolo mo. Ay, ito na pala ang lolo mo, Ayeng. Ma'am, salamat po sa pag-aalaga sa apo ko. Wala pong anuman, lolo. Tungkulin ko po bilang nurse na alagaan ang apo niyo. Tapos ko na po siyang painumin ng gamot. Pwede na po siya magpahinga.
Salamat po ulit, Ate Myla. O, Ayeng, bukas ulit, ha? Sige, Opo. bye. Lolo? Okay lang po ba kayo? Ayos lang ako, Ayeng. Magpahinga ka na. Lolo? Huwag mo na akong alalahanin ako. Kaya ko ito. Panginoon, marami na po akong pinagdaan ng pagsubok sa buhay ko. Ang hirap at pagdurusa. Pero dahil sa awa ninyo, natapos lahat yun. Buhay pa rin ako hanggang ngayon. Panginoon, sana sa pagkakataong ito, tulungan niyo po uli ako sa pagsubok na dumating sa buhay namin ng apo ko. Tulungan niyo ko at pagalingin niyo po ang aking apo sa kanyang karamdaman. Huwag niyo po siyang kukunin sa akin. Pakiusap po. Si Ayeng na lang po ang natitira kong kapamilya at kayamanan sa mundo. Kung buhay ko man ang maging kapalit, handa po akong magsakripisyo. Matanda na ako. At hindi ako tatakot na mamatay. Pero si Ayeng, bigyan niyo pa ng pagkakataong mabuhay ng matagal. Pag nawala na ako, sana'y mapunta si Ayeng sa may mabuting kamay. Pakiusap, Panginoon. Ito na po ang huling hiling ko sa inyo. Sana'y pagbigyan ninyo ko. Bili na kayo! 10 lang kada balot. Bili na kayo. Candy! Bakit? Ba't ako nahihirapang huminga? Pero kaya ko ito. Panginoon, bigyan niyo pa po ako ng lakas. Kailangan pa po ako ng apo ko. Lolo Bob? Lolo Bob, pabili nga po uli ng candies nyo. Ilan pa hong balot yan? Ay, nasa 20 pa iya. Ay, sige ho. Biling ko ho lahat. Ay, naku. Ay, salamat iya. Wala pong anuman. Ay, sandali ho. O, eto ang bayad ko. 500. Keep the change na po. Talaga. Naku, ulog ka talaga ng langit sa amin ng apo ko. Ito na yung mga candy na binili mo. Ayan. Lolo? Lolo Bob? Ayos lang po ba kayo? Parang ko nanghihina kayo Teka ho, sandali. Tutulungan ko kayo. Ay, Diyos ko! Lolo Bob! Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Tulong! Lolo Bob, saan po kayo pupunta? Eh, sa malayo, apo. Sama po ko. Hindi ka pwedeng sumama sa akin. Hindi mo pa oras. Pero Lolo, iiwanan niyo na po ako.
Aalis lang ako, pero hindi kita iiwan. Patuloy pa rin kitang babantayan at ipagdarasal kita palagi. Huwag kang mag-alala. Gagaling ka, Apo. At saka yung nurse na si Myla ang mag-aalaga sa'yo. Magpapakabait ka, Apo, ha? Huwag mong kalilimutang magdasal kay Papa God. Lolo, magkikita pa po ba tayo? Oo, Apo. Magkikita pa rin tayo sa tamang panahon. Lolo! Lolo! Ate Myla! Ayeng, mabutit nagising ka na. Nakahanda na yung pagkain at mga gamot mo. Si Lolo Bob po. Ah? At saka, bakit po kayo umiiyak? Ah, wala ito, Ayeng. Oo nga pala, ang lolo Bob mo, umalis na siya. Pumunta na sa malayo. Saan po? Basta, sa malayong paraiso. Makakasama niya na si Jesus at yung mga anghel. Masaya ng lolo Bob mo. Wala nang sakit. Wala nang pagdurusa. Ate Myla! Huwag ka mag-alala, Ayeng. Ako nang bahala sa'yo. Simula ngayon, ako nang mag-aalaga at magpapalaki sa'yo. Talaga po? Oo, ako nang magiging nanay mo. Gusto mo ba yon? Opo. O basta ha, huwag ka nang malulungkot kahit wala na ang lolo Bob mo. Dahil hindi man natin siya nakikita ngayon, alam ko, hindi ka niya iiwan. Mananatili sa puso mo ang kanyang mga alaala. Wagas ang pagmamahal ng ating mga lolo at lola para silang mga magulang natin na handang magsakripisyo, mabigyan lamang tayo ng maayos at magandang buhay. Kaya sana, pahalagahan natin sila at mahalin ng tapat tulad ng pagmamahal natin sa ating mga magulang sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Leonel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, at James Quaton. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.